As for the fuel prices for this week, motorists will see an upward adjustment. Oil price hike na naman tayo this week. Last week, nabawasan, ngayong week, madadagdagan. Pabago-bago pa rin ang sitwasyon ng petrolyo sa gitna ng nararanasang global oil crisis. Ito ang binigyan diin ng Department of Energy sa muling pagpapatupad ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo habang hindi pa rin humuhupa ang sigalot sa Middle East. Kasabay nito, inanunsyo ng DOE ang dagdag singil sa gasolina na umaabot ng halos 2 pesos and 50 centavos kada litro, halos 4 pesos per liter naman sa diesel at nasa 5 piso kada litrong pagtaas sa kerosene. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, ito ang pruweba na madaling maapektuhan ang energy situation sa bansa ng mga pangyayari sa gitnang silangan. Habang bumagal din ang diplomatic effort sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, nagdudulot anya ito ng walang kasiguraduhan sa international oil market, partikular na sa Mine of Platts Singapore o MOPS. Habang tumataas naman ang foreign exchange rate, pangunahin na ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon sa DOE, bagaman malayo sa bansa ang gitnang silangan, ay umaabot ang epekto ng sigalot dito hanggang sa mga tsuper ng mga pampasaherong jeep at mga magsasakang nagbabiyahe ng kanilang mga ani sa iba't ibang lugar sa bansa. Gayon din ang mga negosyanteng naghahatid ng mga pagkain sa mga komunidad at mga pamilyang nangangasiwa ng kanilang araw-araw na gastusin. It really depends on how the negotiations in the Middle East conflict happen. Kung saan siya papunta. Kung may mangyari doon, it's reflected in the international market and automatically it gets reflected in our pump prices. Ayon naman kay DOE Undersecretary Alessandro Sales, posibleng manatili pa rin ang mataas na presyo ng petrolyo sa mga susunod na linggo. Gayon din ang pabago-bagong paggalaw ng fuel prices. Kasi ngayon with this adjustment, halos 90 na ang diesel sa pump price. So maglalaro tayo somewhere 80 hanggang 100 siguro, no? But don't quote me on that. It's the market. What we can say is the way it's showing, yung mga nakita natin malalaking talon na 20 pesos, 25 pesos, mukhang malabo nang mangyari yan. Pero yung volatility from week to week, nandyan pa rin po yan. Sa kabila nito, sinabi ni Yusek Sales na stable pa rin ang supply ng mga produktong petrolyo sa bansa. Mas gumanda pa nga anya ang sitwasyon ngayon kaysa sa nakaraang linggong anunsyo ng ahensya. Sa tala ng DOE, tinatayang aabot pa ng 55 araw ang supply ng gasolina, 57 days sa diesel, 164 days naman sa kerosene, 111 sa jet fuel, 49 days sa fuel oil at nasa 40 araw para sa liquefied petroleum gas o LPG. Sa kabuuan, inaasahang mayroon pang nasa 58 araw ang supply ng fuel products sa bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.